Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PBBM First Lady Liza Marcos inakusahang gumagamit ng cocaine. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Ito ang mga maaanghang na salitang binitawan ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati sa harap ng libo-libong kataong dumalo sa ikalawang araw ng peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kagabi. Giit ng senadora, noon pa alam ng kanilang pamilya na lulong umano sa droga si Pangulong Bongbong Marcos at lalo lamang itong lumalala habang siya ay tumatanda. Bukod sa presidential couple, inakusahan din ni Senator Amy ang presidential sons, kabilang na si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos na gumagamit din umano ng ipinagbabawal na gamot. Lumabas din umano ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng mga celebrity na gumagamit ng illegal drugs noong taong 2016 sa gitna ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil umano sa masinsinang pakikipag-usap ni Senator Amy kay Duterte, nailigtas si Pangulong Marcos. Paliwanag pa ng senadora, ang pagkakalulong umano sa droga ni Marcos ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon at mali-maling desisyon sa pamahalaan. Sa huli, hinimok naman ni Senator Amy ang kanyang kapatid na magpahinga, umuwi, magpagamot at magpagaling na. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kilos protesta ng United People's Initiative sa People Power Monument, halatang pondohan at pinaghandaan. Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines kung sino ang nagpopondo sa United People's Initiative para magkasa ng malakihang kilos protesta gaya ng ginawa nila sa People Power Monument sa nakalipas na 2 araw. Ang UPI ay binubuo ng mga retiradong opisyal ng AFP, religious groups, civil society, at iba pa. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippines Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, agaw sa kanila ng pansin ang granding preparasyon dahil na rin sa pagkain at iba pa, kaya naman sinisilip nila kung ang mga Pilipino ba o dayuhan ang nagpopondo sa grupo. Samantala, sa kabila ng ingay sa politika, iginiit ni Trinidad na nananatiling tapat sa saligang batas ang buong hanay ng sandatahang lakas. Hit niya, mahalagang nagkakaisa ang hukbong sandatahan dahil may ibang maimpluwensyang bansa ang makikinabang sa sandaling magkawatak-watak ang mga Pilipino. We do not engage in political disputes or allegations. This matter should be resolved through appropriate legal and institutional mechanisms and not public confrontation. And let us not forget the bigger picture. Huwag nating kalimutan, meron tayong kapitbahay na nais ang mga Pilipino ay mag-away-away at ang Pilipinas ay mawatak-watak. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.